Anong nagdala sa'yo dito ng biglaan? Hindi na kailangang lingunin ni Joaquin kung sino ang nagsalita. Sino pa ba kundi ang pinsan niyang sinadya niya mismo sa bahay nito? Si Jasper. Patuloy siya sa pagtingin-tingin sa mga picture frame na kinalalagyan ng mga larawan nila noong mga bata sila kasama si Alexa. Naka-display ang mga iyon sa magarang glass breakfront sa living room ng mansyon ng Manriquez. What's wrong at himalang samadya ka pa talaga dito sa bahay? Tanong pa ni Jasper. Wala naman, inson. Nakapamulsa at nakangiting nilinggan niya ito. Are Alexa and Aunt Divina here? They're in Paris. You know they wouldn't dare to skip Fashion Week. Nakangiti pa rin, tumanggo-tango si Joaquin. How about you? Don't you have anything keeping you busy right now? What do you mean? Syempre busy ako sa Regal Empire tulad mo. Nakakalimutan mo yatang ako ang Chief Legal Officer ng kumpanya. Totoo iyon. Since graduate si Jasper sa kursong Political Science ay dito ibinigay ng kanyang dad ang posisyon na pagiging CLO, na katagalan ay ipinapangambahan din nilang parehas. Bilang Chief Legal Officer o CLO ay responsible sa mga legal na aspeto ng kumpanya si Jasper, kabilang ang pagtugon sa mga isyu sa batas, pagpaplano ng mga kontrata, at pagpapatupad ng mga patakaran at regulasyon. Sa madaling salita na pag-aaralan o nalalaman lahat ni Jasper ang mga sekreto ng Regal Empire. Oras na may masama itong hangarin sa kumpanya, napakadali nitong gamitin ang posisyon nito upang sila ay sirain. Yeah, of course, I haven't forgotten about that. Actually, I noticed earlier that you weren't in our executive meeting. It seems like you had something more important to attend to than the company. Pwede ko bang malaman kung ano? O baka naman sino? Mga tahasang sabi at tanong na niya. What exactly are you trying to imply? Why don't you just be direct? Panipi. Ang gusto ko lang naman sabihin ay, nagkibit balikat muna siya. Leave my wife alone, bago diretsahang saad nga niya. Paisa-isa ang pagkakabigkas upang bigyang diin. Naningkit naman ang mga mata ni Jasper. Ngunit maya-maya lamang ay nagtatawa ito. I see. Iyon pala ang ipinagpuputok ng botchi mo, inson. Pasensya ka na, pinakiusapan kasi ako ni Pamela na samahan si Celine dahil nababaliw o nalulungkot na naman daw si Celine kanina, at baka kung ano ang gawin ni Celine kapag hindi masamahan. Panipi. Hindi ka agad nakapagsalita si Joaquin. Baka naman may ginawa ka kasi kaya nalulungkot ang asawa mo. Hindi ko alam na emotional abuser ka pala, inson. Pangangantiyaw na sa kanya tuloy ng pinsan. Nagnitngit man siya sa kaloob-looban niya dahil wala siyang maisip na nagawa niya kay Celine ay sinakian na lamang niya ang pambubuska ni Jasper. Let's just say it's just a little riff that shouldn't require comfort from others. Really, kawawa naman pala si Celine. Bagong kasal pa lang pero may hindi na nagugustuhan ugali sa kanyang asawa. Ngunit resback ni Jasper. Napatiimbagang na siya. I don't mean anything else, inson. Since Pamela is a friend of Celine, who is also my friend now, kinukonsider ko lang na kaibigan ko na si Celine kaya concern na ako sa kanya. Maliban sa hipag ko pa siya, may pilyo ang tinig na paliwanag ni Jasper. Ilang segundo siyang pumikit, hinimas ang kanyang sentido at saka bumunot ng malalim na hininga. Paraan niya upang kalmeyan ang sarili dahil kung hindi mababangasan niya talaga ang mukha ng feeling mabait niya ngayon na pinsan pero alam naman niyang tarantado. Parang slow motion ng imulat niya ang nagniningas na sa galit na kanyang mga mata. Diretso kay Jasper ang kanyang titig. I can't guess what you're planning right now, Jasper. But this is all I can say. If Celine gets hurt or involved in any trouble, magbabaon ako ng bala dyan sa nagmamagaling na utak mo. Nakangising na pasinghap lang si Jasper. Hindi mo ari kung natakot niya ba ito o wala lang. I need to leave. Baka hinihintay na ako ng asawa ko. Ngumiti man ay may babalang wika niya pa kasabay ng pagtapik niya sa balikat nito. Diniinan niya talaga ang pagkakabigkas niya ng asawa ko. Hindi na niya tiningnan ang reaksyon ni Jasper. Lumabas at ginawa niya ang pag-alis. Dear Diretso, pasalamat niya at hindi na talaga umalma si Jasper. Hindi lumala ang tensyon sa kanilang pagitan na magpinsan na kanina'y iyon talaga ang sadya niya. Ang awayin nito kahit na magmumukha siyang bata.
Nagbago lamang ang isip niya dahil ipinaalala ng utak niya na baka siya lamang ang bibinggo sa dad niya oras na malaman nitong may namumuong sigalot na naman sa pagitan nila ni Jasper. Sapat na muna iyon. Ang mabalon si Jasper na layuan nito ang kanyang asawa dahil hindi na sila bata para mag-agawan na naman ng mga gusto nila. Pagkaupo ni Joaquin sa likod ng kanyang kotse ay napabuga siya ng hangin kasabay ng pagluwag niya sa kanyang necktie. Ayos lang kayo, sir? Tanong sa kanya ng driver/bodyguard na si Joseph. Ang kasama noon ni Calex na ngayon ay itinalaga niyang bodyguard na ni Celine. Nothing, let's go. Tugon niya't isinandal ang likod at pumikit. Emotional abuser. Humiwa ang katagang iyon sa pandinig niya na itinawag sa kanya kanina ni Jasper. Halos magkandabasag ang mga ngipin niya sa pagnitngitan. How dare he call him an emotional abuser? Umuusok ang kanyang tainga na nagmulat ng mga mata. Sa penthouse tayo, sa kautos niya sa tauhan. Yes, sir. Panipi. Buong biyahe ay tutok na tutok si Joaquin sa unahan ng kotse, ngunit imahe ni Celine ang kanyang nakikita doon imbes na kalsada. Tama nga kayang talaga na si Celine ang pinili niyang pakasalan. Hindi kaya nagkamali siya dahil parehas lang ito ng ibang babae na hindi makontento. Napalatak siya at napahawak sa kanyang baba habang nakadantay ang siko niya sa may bintana ng kotse. Hindi siya dapat magkamali kay Celine. Siguro ay naguguluhan lamang ngayon si Celine dahil bigla ay nag-iba ang mundong ginagalawan nito. Siguro ay kailangan lang niya itong pagsabihan ulit. Isa pa, kung parehas ni Celine ang ibang babae na nakilala ko dapat ubos na o nakalahati na ngayon ang limit ng card ko sa pagbili niya ng kung ano-ano. Yeah, that's it. Paalala niya sa sarili na naibigkas niya pala. Sir, na narinig ng kanyang tauhan. Kaysa sagutin ito ay iniba niya ang tingin. He calmed himself down and tried to regain his composure. Pagdating niya sa penthouse, nakangiting Celine ang sumalubong sa kanya pagpasok niya. Sinuri niya ito. Mukhang good mood ang babae dahil nakipag-date sa kanyang pinsan. Nice. Maaga kayata? Tanong sa kanya. Aalis din ako. I just need to take a shower, matabang niyang sabi. Kitang-kita niya ang paglungkot ng mukha ni Celine. Ganoon ba? Kumain ka na. Gusto mong kumain? No thanks, ani at lumakad na patungong hagdanan. Ikaw kumain ka na ba? Oo, lumabas ako kanina tulad ng sabi mo na mag-shopping ako at nakasama ko si Jasper. He didn't expect that. Iyong aaminin ni Celine na kasama niya ang pinsan niya kaya biglang natigil siya sa paglakad at nilingan ito. Napangiwi si Celine. Alam kong sinabihan mo ako na lumayo ako sa mga kamag-anak mo pero hindi ko lang naiwasan kanina. Nakakahiya kasi na ipagtabuyan siya dahil pinaponte siya ng kaibigan ko para samahan ako. Sana maunawaan mo. Okay, matipid na reaksyon niya. Hindi ka galit. Panipi. Bakit? Kung magagalit ba ako ay mababawi ba yun ang nangyari na nakipag-date ka sa pinsan ko? Ha? Anong date? Nagkibit balikat siya't pumamulsa. Date. Lunch date. Iyon ang naisip ng ibang tao na nakakita sa inyo na magkasama ni Jasper kanina. Panipi. Hindi yun ganon. Protesta ni Celine sa nanlalaking mga mata. Bamukol naman ang dila niya sa kanyang pisngi. Nagyuko ng ulo pero itinaas din. If you have feelings for Jasper, just say so and I'll immediately prepare our annulment papers with my attorney. Ha? Anong feelings? Wala, Nanulis ang nguso ni Celine. Nabahala, humalukip-kap siya. Pero hindi yun ang nakikita ko. Wala nga, Krexman, mamatay man si Ana. Maagap na sabi ulit ni Celine. Napakunot noo siya, napangiwi naman si Celine. Ayoko pa kasing mamatay kaya si Ana na lang muna, sa kapaliwanag nito. Napailing siya, babaeng ito talaga walang kaseryo-seryoso sa buhay. Pero kidding aside, wala talaga. Pinakikisamahan ko lang si Jasper dahil pinsan mo siya. Isa pa ay mabait naman siya, katwiran pa nito. Wala akong pakialam kung magkagusto ka sa ibang lalaki. Ang sa akin lang ay sabihin mo agad nang sa ganoon ay maayos ang anumang problema na ay dudulot nyon sa akin, lalo na sa kumpanya. Tsaka sana, huwag si Jasper. Ibang lalaki na lang para lalong walang gulo. Nagsalubong ang mga kilay ni Celine, galit na yata. Sabing wala nga akong gusto kay Jasper. Ba't ba ang kulit mo? Concerned lang din naman ako sayo.
Kilabot na playboy yun, sabi niya pa na parang walang narinig. Na parang hindi apektado. Ewan ko sa'yo. Isipin mo ang isipin mong tipaklong ka. Sa inis nito sa kanya ay nag-walk out na ang asawa. Nagtungo sa bandang kusina. May nagdidiwang sa bahagi ng puso niya na sinundan niya ng tingin ang asawa. Aminin man niya o hindi ay nakaramdam siya ng relief na marinig mismo sa bunganga ni Celine na wala itong gusto kay Jasper. Buti naman. But wait, tinawag ba siyang tipaklong na naman? Mukha ba talaga siyang tipaklong? Napatingin siya sa kanyang sarili. Napaisip. Sir, tinatawag mo ako? Magiliw na tanong sa kanya ni Secretary John. As usual, animoy mayordomo sa isang palasyo na magkahawak ang mga kamay sa likod nito habang tuwid na tuwid ang pagkakatayo sa harapan ng kanyang desk. Mula sa tutok na tutok sa screen ng kanyang laptop kumilos ang mga eyeballs ni Joaquin patungo sa mukha ng tauhan. Nakapangalumbaba ang isa niyang kamay at ang isa naman ay tinutuktok ang Montblanc pen sa desk. Ilang sandali na naghintayan sila sa kung sino ang magsasalita. Saglit ay kumilos si Joaquin. Umayos siya ng pagkakaupo. Isinandal ang likod sa kinauupuan. Come here, Secretary John. I have something to show you. Yes, sir. Madaling sumunod ang sekretaryo, subalit anong kunot ng noo nito nang makita ang tinitigan ng amo sa laptop. Do you see that, Secretary John? Iyan ay isang grasshopper, sir, na sa Tagalog ay tipaklong. Sila ay karaniwang makikita sa mga damuhan, halamanan, at iba't ibang uri ng vegetation. Karaniwang naririnig ang kanilang mga tunog sa mga bukid, parke, at iba pang lugar na may mga halamang paligid. Bagaman nagtataka ay seryoso at may patrivia na sagot ng sekretaryo. Napangiwi si Joaquin na sinulyapan ito sa kanyang labi. Siyempre alam niya iyon. Sino bang hindi nakakaalam? Jeez. Pero hinayaan na lang niya. Do you have a problem with grasshoppers, sir? Yusisa na sa kanya ni Secretary John. Sumangkit ang kanyang mga mata at nakagat-kagat niya ang kanyang pang-ibabang labi habang pinakatitigan ulit niya ang tipaklong. The truth is, he's been examining their resemblance to grasshoppers since earlier on. Kanina pa, maglilimang oras na nga yata. Unfortunately, mukhang mapurol ngayon ang utak niya dahil wala naman siyang makita na pagkakaugnayan nila ng tipaklong. Isang malaking question mark pa rin ang lumulutang sa tuktok ng kanyang ulo magpahanggang ngayon. Sa tingin mo, Secretary John, magkamukha ba kami ng tipaklong na yan? Kabaliwan man, napilitan niyang tanong sa sekretaryo. Tumaas ang mga kilay ni Secretary John dahil sa pagbilog ng mga mata nito. Maang ang hitsura napatingin sa kanya. Inirapan niya naman ito upang ipabatid na seryoso siya sa kanyang katanungan. Sure siya kasi na kung hindi siya boss nito ay humalagpak na ito ng tawa. Subukan lang nito at magpapaskil agad siya ng wanted secretary. Tumikim si Secretary John. Sa aking palagay ay wala naman po, sir. Mahaba ang mukha ng tipaklong, ang mukha mo'y medyo bilugan naman. Ang mga mata niya ay iba rin sa iyong mga mata. May mga antena siya, ikaw ay wala. Kulay green siya, ikaw ay kulay kayumanggi. Sa mga bias na may. Bigla ay natigilan si Secretary John sa seryosong pagkukumpara sa kanya sa tipaklong. Naglipat-lipat ang mga mata nito sa kanya at sa tipaklong. Hoy! Naitakip ni Joaquin ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan ng bastos na damako paroon ang tingin ni Secretary John. Kalaunay napapitik ito sa ere. Sa tingin ko, sir, ang pagkakatulad niyo ng tipaklong ay ang mahahaba ninyong bias. Bias, ulit niya, lalaban siya sa palaliman ng mga English na salita, pero suko siya sa malalalim na mga salitang Tagalog. What I mean is that your legs resemble those of a grasshopper. Grasshoppers possess elongated legs, much like yours due to your height, sir. Seryoso pa rin na paliwanag ng sekretaryo. Is that so? Kunwari ay wala lang na reaksyon niya. But deep inside, gusto niyang umuwi ng penthouse nang mapilipit niya ang leeg ni Celine. What the fuck? Nakadama si Celine ng baikig sa kanyang lalamunan habang nakatitig siya sa magkatabing flat grave markers ng kanyang nanay at tatay. Bigla ay naisip niyang dalawin na lang ang mga magulang nang wala siyang maisip na namang gagawin. Ayaw naman niyang nakatungangan na lang siya maghapon sa bahay. Nakakabaliw yun. Kumusta, Nay at Tay? Nakangiting bati niya sa mga magulang.
Umupo siya sa Bermuda grass at inilabas niya ang tissue sa kanyang shoulder bag. Gamit niya iyon at nilinisan niya ang mga lapida. Ako lang po ang dumalaw dahil biglaan na lang naisip ko kayong dalawin. Nag-chat po ako kay Ana pero may klase raw siya ngayon, aniya nang itinitirek na niya ang mga kandila. Matapos iyon ay bamantong hininga siya. Kasal na po pala ako, Nay at Tay. Sayang wala po kayo, hindi niyo ako naihatid sa altar. At sobrang nalungkot na saad niya. Katulad ng ibang bride ay syempre gusto rin niya sanang maranasan iyon. Iyong katabi ang mga magulang habang naglalakad sa aisle. Pero okay lang kaysa naman dumalaw kayo, di po ba? Baka magtakbuhan ang mga bisita, gayunman ay nilangkapan niya ng birong pagtatapos. Ayaw niyang umiyak. Ayaw niyang malungkot siya na makikita ng mga magulang. Silang pamilya kasi ay masayahin noon pa man. Ayaw na ayaw ng tatay niya na malungkot sila. Bilin sa kanila noon ng tatay niya, dapat masaya pa rin sila kahit gaano kahirap ang buhay. Mas pangit daw kasi yung mahirap ka na nga ay malungkot ka pa. Mas pinapabigat daw kasi yun ang sitwasyon. Imbes na makaisip ka ng solusyon paano makakaraos ay hindi dahil sa inuunang emosyon. Gawa yatang iyon na paniniwala ng tatay nila kaya para silang naging sinto-sinto ni Ana. Saan ka nakakita ng hirap na nga sa buhay pero tumatawa pa rin? Just go Lord. Pero, Nay, alam mo ba kung sino ang napangasawa ko? Pina-excite niya ang boses nang magsimula siyang magkwento. Walang iba kundi ang unico iho po ng idol niyong artista na si Martina Velasquez. Opo, Nay, si Joaquin Velasquez po. Grabe, hindi po ako makapaniwala. Sikat na rin po tuloy ako ngayon ng very slight. Kinilig siya matapos sabihin iyon. Nasaan po siya? Bakit hindi ko po siya kasama? Nalungkot nga lang siya ulit ng tila ba ay narinig niyang mga tanong ng mga magulang. Busy po siya, ni hindi ko nga po maramdaman na asawa ko siya. Pero kasalanan ko naman po dahil pumayag ako sa setup na ganito. Pumayag pa rin akong may kasal sa kanya kahit na alam kong for show lang ang kasal. Napakagatlabi siya nang na-imagine namang nagalit ang nanay niya. Hopeless romantic kasi ang nanay niya kaya natitiyak niyang hindi pabor ito sa kanyang ginawang pagpapakasal na walang kalakip na pagmamahal. Ayos lang naman po, Nay. Medyo mabait naman po at galante ang napangasawa ko. Kahit po medyo laging Biyernes Santo ang kanyang mukha at mainitan ang ulo ay okay naman po siyang asawa kaya huwag po kayong mag-alala, pagtatanggol niya kay Joaquin. Ibinida niya pa ang asawa sa kanyang mga magulang. Isinumbong na rin niya si Ana. Enjoy na siya sa pakikipag-usap sa nanay at tatay niya, ngunit sa sobrang engrossed niya sa kanyang mga kawento ay halos mapatalon siya sa pagtunog ng kanyang cellphone. Wait lang, Nay, Tay. Sagutin ko lang po ang tawag ni Joaquin, excuse niya sa mga magulang. Takang-taka niyang pinindot ang received call. Hindi niya inasahang tatawag ang kanyang asawa. Hello, Panipi, where are you? Galit agad na boses ni Joaquin sa kabilang linya. Dito sa bahay, pagsisinungaling niya. Nandyan ka sa sementeryo, Celine. Hindi ba sabi ko huwag kang naglalabas-labas dahil delikado? Shit, para siyang nabuhusan ng tubig na may maraming yelo. Bakit ba kasi nagsinungaling siya? Alam naman niyang wala siyang maililihim sa tipaklong niyang asawa. Pumasok sa isip niya si Calex kaya napalingon-lingon din siya. Hindi niya ito nakita kanina kaya nga nag-commute siyang umalis. Nasa paligid ba ang bodyguard niya at ito ang nagsumbong? Dito lang naman. Wala naman sigurong mangyayaring masama sa akin dito, mahinahong pagrarasa niya nang ibalik niya ang atensyon sa kausap. You are not sure, guilt ng tipaklong. Napangiwi na siya, napaka-oo namang talaga. Umuwi ka na, utos na nito. Huminga siya ng malalim upang kalmihan ang sarili. Sige, kaya nang sabihin niya iyon ay mabini na. Good. Sabi lang naman ni Joaquin at pinutol na ang linya. Gigil na naisabi naman niya dahil para siyang bata na sinabihan ng good. Nakakairita sa kanyang pandinig. Mabilis na siyang nagpaalam sa mga magulang. Ipinang akong dadalaw na lang ulit at kasama na niya si Ana. Ang asawa mo. Kailan mo ipapakilala sa amin? Worry ba'y narinig niya ulit na tanong ng kanyang mga magulang kaya lalong umasim ang kanyang mukha. Huwag na po kayong umasa, sabi niya dahil ayaw niyang mangako na madadala niya sa sementeryo ang isang katulad ni Joaquin. Ang malas pa talaga niya dahil wala siyang masakiyan. Parang nanadya ang lahat, gusto ba talaga ng universe na magalit sa kanya si Joaquin?
Nako naman. Nagpapadyak siya sa sobrang stress. Are you alright, Celine? Natigil lang siya ng isang pamilyar na boses ang narinig niya sa kanyang likuran. Nanlaki ang kanyang mga mata nang malanganan niya si Jasper. Of all the people, si Jasper nga ang nagsalita. Lagot na, bakit nandito ka? Wala sa loob na naitanong niya. Dinalaw ko ang isang kakilala. Sobrang coincidence naman ito, muli niyang nasabi sa sarili. Ikaw, bakit nandito ka? Sinusundan mo ba ako? Antag sa kanya ng binata na may kasamang biro. Bahagya rin itong natawa. Siya ang hindi natawa. Sa halip na paamang siya, mas nagtatawa si Jasper. Grabe, ang seryoso mo ngayon. Joke lang yun. Pinilit na niyang tumawa. So, sino ang dinadalaw mo rito? Ulit ni Jasper sa tanong nito. Ang parents ko. Sina nanay at tatay. Finally, matino niyang naisagot. Nawiwindang kasi talaga siya na kahit sa sementeryo ay magkakasalubong ang landas nila ni Jasper. Siguro kung wala siyang asawa, iisipin niyang sila ni Jasper ang laging pinagtatagpo ng tadhana. Gusto niyang kiligin, pero wala, walang spark. Kung sa bagay, wala sa lahi nila ang taksil sa asawa. Baka kung kiligin siya ngayon, as in dito pa sa sementeryo, ay sakalin siya ng kaluluwa ng nanay at tatay niya. Okay, tumanggo-tango si Jasper. So, pauwi ka na. Oo sana, kaso wala namang masakyan. Kung ganun ay sumabay ka na sa akin. Ihahatid na kita. Sabi ko sabay ka na sa akin. Nandoon ang kotse ko. Sinundan ni Celine ang tiningnan ni Jasper. May magarang kotse nga roon na nakaparada. Let's go. Hindi na hinintay ni Jasper na pumayag o tumanggi siya. Hinawakan na nito ang kanyang siko at iginiya sa paglalakad. Nagpatianod naman siya. Hindi nagpahalata na parang nakuryente siyang bigla sa kamay nito. Tukso, layuan mo ako. At muntik na niyang nakanta. Here are the project development updates you requested regarding the status of Urban Litex. Sir, pukaw ni Secretary John mula sa pintuan ng opisina. Pinaikot ni Joaquin paarap sa empleyado ang swivel chair. Thanks, John. Nakangiting inilapag ni Secretary John ang folder sa desk. Lumabas din ito kaagad. Muling napag-isa si Joaquin. Ipinaikot niya ulit ang kinauupuan. Nag-cross legs at pinagmasdan mula sa malaking glass window ang tanawin ng malaking bahagi ng Makati. Maya-maya ay bahagya siyang napapikit at sinapo ang noo. Piliin mo ang kumpanya, Joaquin. Huwag mong sayangin ang pinaghirapan natin. 2 buwan. 2 buwan lang ay dapat ididispatcha mo na ang babaeng iyon, sa kahit na anumang paraan. Ang paulit-ulit na naalala ng kanyang isipan na sinabi ng kanyang ama noong nakaraang araw. Madali lang naman sa kanya na gawin iyon. Ever since he was born into this world, he just obey his father's commands. Sa madaling salita, ipinanganak lamang siya upang maging anino ng kanyang ama. Ang hindi niya maintindihan ay ang isip niya ngayon kung susundin niya ba ito ukol kay Celine o hindi. For the first time in his life, he finds it hard to make decisions, and he doesn't understand why. Tumunog ang direct line na nakaputol sa kanyang malalim na pag-iisip. I'm here in the penthouse, waiting for Ate Celine. And please don't scold Kuya Calex because I insisted on coming in. Furthermore, don't think about that. I have other motives. My only purpose is to pay a visit to Ate Celine because I have a gift for her. That's all, bye. Si Alexa iyon at talagang ibinaba nga ang tawag. Ni hindi siya nakaalma. Hello, Lex. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagkagulat at hindi pagkapaniwala. That rude brat. Kagyat siyang tumayo nang wala na talaga si Alexa sa linya. Marahas na hinayla ang coat at malalaki ang hakbang na nilisan ang opisina. Gusto na ngang pumutok ng ulo niya kakaisip kung ano ang gagawin kay Celine. Dumagdag pa ang batang iyon. Ang nakasalubong niyang si Secretary John ay bamuka ang mga bibig pero sa huli ay pinili nitong ihatid na lang siya ng tanaw kaysa ibigkas ang mga salitang nasa lalamunan. Kinikilig nitong inaalala na may asawa na ang boss nito na dapat nitong unahin kaysa sa trabaho. Nagpapasalamat si Secretary John na sa wakas ay nakatagpo na rin ng katapat ang isang Mr. Joaquin Velasquez. Damn women! Pero nang galit na isiga ni Joaquin ay napangiwi ito. Mukhang hindi pa pala.
Sa penthouse, gulat naman si Celine sa kanyang nadatnan sa living room. Walang iba kundi si Alexa na prenteng nanunood ng TV pero ang mga mata ay nakatutok sa cellphone. Alexa, agaw pansin niya rito. Dagling napalingon ang dalagita sa kanya. Oh, Ate Celine, you're here na. Napakaliksi ring tumayo at ngiting-ngiti na tinakbo siya't niyakap. Na-touched naman siya. Nakangiti niyang hinaplos-haplos ito sa likod. So, how's married life with Kuya Joaquin? Tanong nito pagkatapos. Hinayla na rin siya patungong sofa. Maayos siyang umupo. Ang dalagita na may nakataas ang mga paa. Nag-Indian sit sa may sofa. Ngiting-ngiti pa rin kahit noong pinatay ang TV. Bakit hindi ka nasagot? Pero maya-maya ay ungot nito habang humahaba-haba ang nguso. Ha! Natawa ito. I asked you earlier how your married life with Kuya Joaquin is going. Ah, Leon ba? Ayos lang naman, pagsisinungaling niya. Alexa couldn't help but roll her eyes. You seem to be lying. Ayos lang talaga. Medyo mahirap pakisamahan ng pinsan mo pero kaya naman, giit niya. Bahagya yung ikinatawa ni Lex. Mabuti naman, napangiti naman siya. Hayaan mo na nga si Kuya Joaquin. By the way, may kinuha ito sa dalang mga paper bag. Ibinigay sa kanya ang dalawa. Heto ang sadya ko kaya nagpunta ako rito, ang ibigay sa'yo ang pasalubong ko. Galing kasi kami ni Mommy sa Paris. Wow, thank you. Nag-abala ka pa talaga. Pasalamat niya habang kinakalkal yun. Wow, wallet. Teka, Louis Vuitton ba ito? Yeah, pumangalumbaba ang dalagita. Why, Ate Celine, ngayon ka lang ba nagkaroon ng Louis Vuitton wallet? Abay oo naman. Inilabas at kinilatis niya ang kulay brown na wallet at may mga design na LV. Kahit nga replica lang ng LV ay hindi ko kayang bumili siguro buong buhay ko. Oh, nalungkot si Alexa. So, hindi ka pa nakakapunta sa Paris? Siyempre hindi, hanggang pares-pares lang ang kaya kong puntahan, nagtatawa niyang sagot. Subalit ang joke niyang iyon ay hindi umubra sa mayamang dalagita since birth. Ito ang mahirap kapag sa mayaman ka nag-joke. Hindi mo alam ang pares-paresen. Hindi ka pa nakakapunta roon. Panty trip na niya sa dalaga. Nakalabing umiling ang dalagita. I haven't been there yet. I didn't know there's a country called Pares-Pares. Siya naman ang nagtatawa ng nagtatawa. Oh, ha, at least hindi na lang siya ang Sangga. Huwag kang mag-alala, dadalhin kita doon. Masarap doon ang mga pagkain, mura pa, lalo na yung bent ilog nila. Bent ilog, lalong nashanga ang kausap niya. I haven't heard of that food before. It seems delicious indeed. Oo, masarap talaga doon. Yan mo't papatikim ko sa iyo kapag napadaan ako doon. Thank you, Ate Celine. You're the best. Kamuntikang napahalagpak na naman ng tawa si Celine. Heto naman ang pasalubong ko for Kuya Joaquin. Pakibigay na lang sa kanya, Ate Celine, sabi nito nang maalala ang isa pang paper bag. Dealing with relatives who seem to have everything can be quite a challenge. It's tough to find gifts that really impress them. Ang sakit sa ulo. Lapos ay litanya nito habang umiikot ang mata. Napangiti si Celine dahil kahit siguro siya ay magiging problema ang bagay na iyon kung sakali. Ano bang regalo ang maaari pang ibigay kay Joaquin? Mukhang wala na nga yata. Sige, ibibigay ko sa kanya pagdating niya, sabi niya't iyon man ay hindi niya napigil ang silipin. Ano ito? Chocolate, at anong mangha niya sa nakitang dalawang bar ng chocolate? May pilya ang naging hajijek ni Alexa. Tab chocolate, basa niya sa brand ng chocolate. Bakit chocolate naman ang naisip mong ibigay kay Kuya Joaquin mo? Hindi ba magagalit yun dahil ginawa mo siyang bata? Ate, that's not just any ordinary dark chocolate. Kahit na, ang mabuti pa akin na lang ang mga ito. Baka iinit lang ang ulo niyon kapag nalaman niyang pinasalubungan mo siya ng chocolate. Seriously, namangha ito. Oo, di bale, mahilig ako sa chocolate. Aniya at dahil natakam na talaga siya sa chocolate ay binuksan na niya ang isa. Seryoso ka talaga, Ate Celine? Oo nga, okay, Alexa grinned at her sheepishly. Well, masarap daw yan sabi ng friend ni Mommy. Ditikman ko na kung masarap. Madali niyang binuksan ang chocolate bar. Ang konti lang pala ng laman. Mahal ba to, Alexa chuckled.
You really have no idea what kind of chocolate that is, do you? Wala, bakit? Anong klaseng chocolate ba ito? Aniya habang hawak na ang isang bar. Nagtaka pa siya dahil sa pinagkuhanan niyang space ay may nakadrawing na hugis talong. But that's trending in a famous social media app. How come you don't know? Ako nga alam ko kahit bata pa lang ako, amused na sabi ni Alexa. Ah, nako, hindi ko alam yun eh. Hindi kasi ako mahilig sa social media, aniya nang umiti sa kausap. Bakit may talong dito na nakadrawing? Lasang talong ba itong chocolate na ito? Tapos ay curious na tanong niya. Bigla ay nagtatawa ng malutong si Alexa. I really like you na, Ate Celine. You're so naive and funny. Nakangiting inirapan niya naman ito habang tinatanggalan ng transparent plastic ang chocolate na may tatak na T. T mula sa brand name nitong Tab Chocolate. Hey, pero inagaw nito yun ng kakagete niya. Hindi po ganyan ang pagkain yan. You need to split it with Kuya Joaquin. Hinati yun sa dalawa at ibinigay sa kanya ang kalahati. Here, ito lang sayo. Ha, kita pa lang niya sa hugis triangle na kalahati ng chocolate ay bitin na siya. Ito lang. Yes po, kasi kay Kuya Joaquin naman itong kalahati, napapabungismis na sabi nito. Ibinalik nito ang piraso ng chocolate sa box. May pagdududa na si Celine sa mga bungisnis ng dalagita pero kinain pa rin niya ang chocolate. Ninuya ng marahan at nilasahan. Masarap nga, saglit ay pagsusuri na niya. Bitin nga lang. Nagtatawa pa siya, tiningnan ang digital wall clock. Sa tingin ko hindi ako magtatagal dito, Ate Celine. Bakit naman? Hindi nasagot ni Alexa ang tanong dahil sumulpat na si Joaquin. As usual, madilim na madilim ang mukha. What the hell are you doing here? Napalabi ito, hindi natinag sa kasupladuhang ipinamalas agad ni Joaquin. I already told you earlier, I want to visit Ate Celine. But as you know, I don't allow visitors in my private spaces, dahilan ni Joaquin. Joaquin, ayos lang. Nagkukwentuhan lang naman kami ni Alexa, hindi napigil ang sabat ni Celine. Shut up, subalit anggaw sa kanya ng asawa. Naiiyak siyang napatungo. It's alright, Ate Celine. Perhaps we can catch up some other time. I'll call you, nakangiti pa rin na sabi ni Lex nang tumayo na. Inayos ang sarili para umalis na nga. Bilis na, at talagang pagmamadali pa ni Joaquin sa dalagita. Napasinghap si Celine. Ganito ba talaga ang mayayaman? Walang hospitality sa mga bisita nila. Ang sama. Mabuti na lamang at mabait si Alexa. Hindi naapektuhan sa pagiging demonyo ng pinsan. Sa halip, nakangiti na lumapit ito kay Joaquin at may ibinulong. What the? Nanlaki ang mga mata ni Joaquin na napatingin sa kanya. Nabahala si Celine. Lou, ano kaya iyon? Ano ang ibinulong ni Alexa at bakit pati sa kanya ay galit na ang tipaklong? Madaling lumapit sa kanya si Joaquin at kinuha ang chocolate. Salubong ang mga kilay na binasa at sinuri. Alexa, maya-maya ay napakalakas na sigaw nito sa pangalan ng pinsan. Enjoy! Ang makulat na dalaga ay nakatakbo agad. Sa ilang saglit ay nasa pinto na ito at nakalabas. Huli na para habulin ito ni Joaquin. Napamura ng malutong si kasabay ng pabalibag na pagbaba sa chocolate. Napakislat pa si Celine sa gulat. Hindi ka ba marunong magbasa, ha? Kung laso na ang ibinigay sa iyo ng pasaway na babaeng iyon ay malamang patay ka na ngayon. Bulyo na sa kanya ni Joaquin pagkuwan. Ha, napaamang siya. Hindi niya alam kung ano ang i-react. Pabalang na dinampot ulit ni Joaquin ang chocolate. Inilapit niya ito sa kanyang mukha. Didn't you even read this, ha? Teka nga, ninas na siya sa pagbubulyaw sa kanya ng asawa. Wala naman siyang ginagawa kundi ang kumain lang ng pasalubong na chocolate, Hindi niya deserve na mabulyaw-bulyawan. Ano bang problema mo? Kumain lang naman ako ng. Bigla siyang tigil sa dapat ay pagbubungangeran niya nang mapagtantong niya kung ano ang binasa niya. Ano to? Inagaw niya sa kamay ni Joaquin ang chocolate at paulit-ulit iyong binasa. Hanggang sa naliwanagan na ang utak niya. Ang chocolate na iyon ay para sa mga taong nagnanais na painitan ang kanilang gabi. Kinuha ni Joaquin ang kalahati ng chocolate na kinain niya. Umalis ito at nagtungo sa silid upang mag-shower. Siya naman ay ganun din ang ginawa habang malalim ang iniisip tungkol sa kinain. Naging mabilis ang mga pangyayari.
Namalaya na lang nila na nasa kama sila habang pinagsasaluhan ng mainit na gabi. Kinaumagahan, nagising si Joaquin dahil sa malamig na hanging dumadampi sa hubad niyang katawan. Kinapa niya ang kumot pero sa hubad na katawan ni Celine napunta ang kanyang kamay. Sukat doon ay napadilat si Joaquin at naalala ang mainit na sandali nilang mag-asawa. Napabuntong hininga siya at maingat na umiba ng posisyon ng higa. Humarap siya sa asawa at tinitigan niya ang tulog pa ring si Celine. Kagabi, it was different. They made love until morning. At sigurado siyang hindi lang iyon dahil sa epekto ng chocolate. Hanggang sa may kakaibang init na lumukob sa kanyang puso na hindi niya maunawaan. Isa lang ang natitiyak niya, protectiveness. Puprotektahan niya ang babaeng ito sa kahit na anong paraan at kanyang makakaya. At kung siya ang masusunod, gusto niyang manatili roon at pagmasdan ng asawa habang natutulog ito. Nakaukit sa kanyang isip ang bawat linya at anggulo ng mukha nito. Piliin mo ang kumpanya, Joaquin. Huwag mong sayangin ang pinaghirapan natin. 2 buwan lang ay dapat ididispatcha mo na ang babaeng iyon sa kahit na anumang paraan. Subalit ay tinig na naman ng kanyang ama ang narinig niya. Napapikit siya't parang may sumuntok sa kanyang sikmura. Muntik na niya iyong makalimutan. Ilang sandali na nahulog siya sa napakalalim na pag-iisip habang nakatitig sa kisame. Maya-maya ay marahan siyang umalis sa kama subalit nagmulat na ng mga mata si Celine. Papasok ka sa office. Gusto mo ipaghanda kita ng breakfast, inaantok na anito. Go back to sleep. It's okay. Pinilit pa ring bumangon ni Celine. Hawak sa may dibdib ang comforter. Bumalik si Joaquin sa kama at sinukli ng daliri ang magulong buhok ng asawa. I won't be going to the office, kaya huwag ka nang mag-abala. I just need to get my cellphone to book our tickets to the Maldives. Maldives? Talaga, tuloy na tayo sa Maldives, paniniyak ni Celine. Sa klase ng pagkakamulagat nito ay nagising na talaga ang diwa nito. He gave his wife a warm smile. Yes, sweetheart. Itutuloy na natin ang honeymoon doon. Oh, my God, sa katuwaan na makakapunta na siya sa ibang bansa ay natutap niya ang 2 kamay sa bunganga. Nalaglag tuloy ang comforter at nasal eye pan siya. Ay, pulang-pula ang kanyang mukha na pinagkuros niya ang 2 kamay sa mga dibdib. Dahil wala na ang epekto ng chocolate at nahihiya na siya. Hey, you don't need to cover that. Ilang beses ko na iyang nakita, natawang saad ni Joaquin. May hiya pa rin ako no, dahilan niya. Nagtatawa si Joaquin. Huwag mo nga akang tawanan. Hiyang-hiya na nga ako, eh. Nakalabi niyang sabi, kung nakamamatay ang tingin ay tumamba na ang kanyang mister. Okay, sige, hindi na kita tatawanan pero magbihis ka na. Kakain tayo ng breakfast, papa-deliver ako. Tumayo si Joaquin, ngumiti na si Celine. Kakaiba man sa feeling niya na parang ang bait ngayon ng tipaklong ay hindi niya binigyan ng pansin. Inisip na lang niya na magpasalamat na lang na wala tong sapak. Pero totoo ba yung tungkol sa Maldives? Tumango Joaquin habang isinusuot ang cargo short. Yeah, but wait, do you have a passport? Lalong nagliwanag ang mukha niya. Oo, meron na. Nagta-travel ka na noon. Panipi, napahajijek siya. Ni hindi pa nga ako nakakapunta sa ibang dako ng Pilipinas, sa ibang bansa pa kaya. Then how do you have a passport? Panipi, you know, ambisyosa lang na magka-passport. Ginawa kong valid ID, natawa na talaga siya. Joaquin also chuckled. Teka, nang may maalala rin siya. Visa ang wala ako, baka need doon ng visa. Hindi na. Citizens of the Philippines do not need a visa to enter the Maldives for tourism purposes for stays of up to 30 days. Namilog ang mga mata niya. Abay tera na kung ganun. Gusto ko nang maranasang sumakay sa eroplano at makatuntong sa ibang bansa. Natawa ulit si Joaquin. Okay, tomorrow. We will go tomorrow. Kinilig ng sobra-sobra si Celine sa excitement. I'll just order some food, then I'll ring the office as well. Shower ka na, sunod ako, palam ni Joaquin at diretso na ng labas ng kwarto. Kulang na lamang ay magsasayaw sa ibabaw ng kama si Celine nang wala na ang asawa sa sobrang katuwaan. Makakapunta na siya sa Maldives. Makakapunta na siya sa Maldives. At isa pa, makakapunta na siya sa Maldives. Yes,
Sa kamalasan ay nawala lahat ang saya at excitement niya nang makatanggap siya ng tawag mula kay Ana. Oh, bakit? Hindi mo raw sinasagot ang tawag ni na Tita Wela kaya ako ang tinawagan. Ay, dahil baka naka-silent itong phone ko, palusot niya. Hindi niya syempre pwede sabihin na gumawa sila ng baby kagabi ng kanyang asawa. Bakit ba? Si Lola Soledad, parang ano na raw? Anong parang ano? Parang alam mo na, Gaga, hindi ko alam. Liwanagin mo ang sinasabi mo. Parang matetegi na, ganon. Malapit na silang magkita ni nanay at tatay kaya sabi ni Tita Wela, ay baka pwedeng umuwi muna tayo sa halunong, para makapagpaalam lahat ng apo kasi parang may hinihintay raw siya. Hiling din daw ni Lola na makita ang lahat ng apo niya. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Celine. Kinilabutan siya na nalungkot na. Si Lola Soledad nila ay malaki ang naitulong sa kanila. Noong buhay o kahit noong patay na ang mga magulang nila, hindi sila nakakalimutan ng matanda. Lahat ng tulong na kaya nito ay ibinibigay sa kanila na magkapatid ng walang kapalit. Ano, pupunta tayo. Antong hininga siya, kailangan nating pumunta, Ana. Nakakahiya kapag hindi tayo pupunta. Alalahanin mo na nagkagulo-gulo pa noong ng kamag-anak natin nang ibenta ni Lola Soledad ang lupa nito para maibigay sa tuition ko. Baka masabihan tayong walang utang na loob. Leon din ang naisip ko. So, bukas agad. May tutol sa boses niyang nabulalas nang maalala niya ang Maldives nila ni Joaquin. Oo kasi nga malapit nang kunin ni Lord si Lola, di ba? Baka hindi natin maabutin. Sabagay, so, bukas. Pabook na ako. Sige, napakahina ang boses na sagot niya. Hustong pagbaba niya sa kanyang cellphone ay ang pagbalik ni Joaquin. I forgot to ask. Ano pala ang gusto mong kainin? Malungkot niya itong tiningnan. What's the matter? Sinong tumawag sa'yo? Si Ana at may bad news. What is it? Yung lola namin sa probinsya, naghihingalo na raw at request daw nito na makita kami ng mga apo niya. Pupunta raw kami ni Ana, malungkot niyang imporma. Kailan kayo pupunta? Bukas daw. Katulad niya ay unti-unting nalungkot si Joaquin. Ganoon ba? Sige, okay lang. Pwede namang i-postpone ang tungkol sa Maldives natin, yung sa lola niyo ang hindi so I understand. Lumiwanag kaunti ang mukha niya. Talaga, okay lang. Of course, dahil sasama ako. Natuwa na talaga siya. Thank you. At kamuntikan na niya itong masugad ng yakap ng bigla ay nag-sink in sa isip niya ang sinabi nito. Anong sabi mo? Sasama ka? Yeah, sasama ako. Sasamahan kita, ulit ni Joaquin. Hindi makapaniwala na lumaki na lamang ang mga mata ni Celine. Seryoso ba ito?